Salamat ni matahong. Nagkamuntagon yung pihatag ka ng pundi, Lord God. Kaniya makasingkasing na kayo usap o tulayin, usap ba kani mamahan. Hallelujah! Great God and Heavenly Father. Kaniya, Lord God, ang mga kaanakan, amahan. Abraham ang mga kasingkasing ang una-una, Lord. Mahimo amahan na bombarded kami sa tanang kaunteratak ni Satanas. Mahimo amahan, Lord God, yato na kami, Lord God, pagalinglanan. Mahimo, Lord God, gusto na mo manahimik, Lord God. Mahimo nga gusto na mo ibati, Lord God. Ang usalang ang katakta, Lord God, nga makadungog lang sa imong pulong amahan. Adonay kinabating kahinaan, adonay kinabating, Lord God, kuluyahon, kapanamahan, Lord God. Ayaw itugot, Lord, na kami malunod. Niining usaka, Lord God, kabugnaw, Lord God, na pagbago. Dili amahan, kala kami aman, hinitak na, Lord. Sa mainiton nga pagdahig na kanimo. Kaya sa imong pulong aman, mabarog kami. Amahan, hinitak na, naghahanyag kami, Lord God, kanimo. Kaniya, Lord God, ang imuhang makanakan, Lord God. Nagahangad, nagapangapoy, amahan. Yang imong kabanal-banalang presensya pupunsan sa matang sa kanamo. Bisan pa man naman ini pulong ay imong giyanda, Lord God, alak ka naman. Bendisyon ni kini, Lord, yang kini amahan, Lord, magkaroon, hugahog. Namudulog sa muna-unang kasing-kasing. Yang kami amahan, makapangamuyo, makalantaw, makapanalamin sa mga kugalingon amahan. Lord, kaniya kami amahan, Lord God, itugot, Lord, ang mapaghugyaw, manggawas sa mga baba, linitak na, Lord. Ayaw itugot, Lord, nga si Satanas, Lord God, kapusod kami amahan, kanili kami makadahig ka kanimo. Amahan, yatag ka namo, Lord God, ang kagawasan, kung dahil ka kanimo. Yatag ka namo, amahan, Lord God, ang kalipay sa pagdahig kanimo, Lord. Kang kami mabarog, linitak na, Lord. Kandiyamat ang uso, amahan. Ilog na nangamuyo kanimo, Lord. Yatag ang portion, Lord God, nagkinahanglan ko, Lord. Kang kami maribay, magkaroon kami revival, amahan. Lord, ihatag ka na mo, amahan, Lord. Ang top na, Lord, kinahanglan na mo, Lord. Kapunuan mo kami, aman, sa kalaw sa iyong pulong, Lord God. Amahan, ang riyang mo kasing-kasing. Una-huna, Lord God, sa pagsabot sa iyong pulong. Kung itisok kini, aman, sa alimpatakan naman, sa mga kasing-kasing, aman, kang kini, aman, yung pulong, Lord, padayon kini, Lord. Pakipulong, padayon pagagiya, padayon maghahatag, kung iwanag sa matag sa kanamo. O sa amahan, inikpak na, Lord God. Revive us, Lord God. Hallelujah! 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 Mabrihaw, Lord God. Kasing-kasing sa mga anak. Lord, ayaw itugot, amahan, Lord. Kamong kasing-kasing sama ni Pero, Lord God. Di mong ipabagtok, amahan. Kandili na na mong mabati, Lord God. Amahan, ang imuhang presensya. Dili na na mo ma-appreciate ang imong pulong. Dili na na mo mahalo, Lord God, pakitaon ang imong presensya na. Kaya ito, tabahan, pagkos diniktak na, Lord, yung sa kami, Lord God. At doon'y malubog ang kasing-kasing. At doon'y pag-iusang kung sa gugma, Lord God, sa kung sa kanina. Amahan, mahimo mo mong kasing-kasing samaran, Lord God. Mahimo mo kasing-kasing, Lord God, nagaluyas sa mga pangita. Ang panamahal, Lord God, heal us, Lord God. Hallelujah. Heal us, Lord. Hallelujah. Naghahangin. Lord, revive us. Kunuha kami sa pulong upayan kami, may comfort at matalo sa kanan. Hallelujah, hallelujah, Lord. Datang ka mo, kalipay ka kanimo, Lord. Pagkikitanan, Lord God. Amahan ng adlaw, may hatag na mo, mapuno amahan, Lord God, sa pagdaig pagsamba niya kanimo. Bisan pa man naman, naghahanyin kami niya kanimo, Lord. Sa mga eksuna namo, ang mahimo wala pa mahot, Lord. Ikaw, Lord. Magagiyan na nila, Lord God. Priyangkala nila man na sila, Lord, magkaroon ng buhaw. Lord, sa pagsamba, pagdaig na kanimo, Lord. Ulahin ka panahunan, Lord, itugot amahan. Nga ang kining mga nagapangahitabo, mahimong minsay, hagin ka na mo, Lord. Kiniamahan, nag-apo kami naghahanyin kay ikaw, amahan. Mauyin mong patunga, maguna ka na mo ng mga nilitak na, Lord. Bisan pa na sa iyong uyamot, Lord God, kung tingalagan, Lord, kung mga pulong na kinahanglan. Inspirasyon sa iyong pulong,
Kalipay ang mahal, Lord God, kaalam espiritual nga kini, Lord God. May bahagi, Lord God, pahuban at sumala sa imuhang kabuton, o ikaw makipulong sa matapos sa kanang mahal. Niya kami ang mahal, Lord God, nagadarmog kanimo diyan, Lord God, nagahangin. Nga kami ang mahal, Lord God, imo kami kaluyan, Lord God. Imo kami ang mahal, Lord God, at tagan, Lord God, ibigayon pagkadahin yan kanimo. Ang mahal, ang tanan ng himaya, alang lamang kanimo. Ang tanan ng iyapong ihangin, pasalamatan, pinagi niya sa matamis na pangalan sa Panginoong Kristo. Amen. Glory to God. Palakpakan at pagkakas. Kaya ito itong mga Bible sa Deuteronomy chapter 33. Moses blesses the tribes of Israel. At rita mabasa, mas klaro kaya na no? Gusto ko na naman tayo suga? Hindi na ito pati lang suga, eh, klaro naman. Si Father. There. Klaro na klaro. Klaro na kayo, medyo klaro. Okay? Nakapagapin ng tanan, medyo bukna ang panahon. Sa atong paglalakbay ni Aral Mason, nabot kita sa arakan. Sa dihan na nagapangamoy sa Ginoo, anong naniman Lord, sa inyong sahin nito. Sa may amuang pausalo may relate among mga kaugalingon sa pagpapala ni Moses dito sa bayang Israel. Na ay ipasabot ang Ginoo ba nga anaa sa bayang Israel na wala sa mga Hintil. Okay na question mark no? Sa kato. Magayon ko, Lord, sa mga butang yung ipakita na makapangamuyo ko ba? Sa tibuok, pagpapala sa Ginoo sa bayang Israel, ang 12th tribe of Israel ikan sa mga pangalan na magsuon. Pero sisters, unti-anti ka, wala kay makita sa bayang Israel nga sila nagmahayay sa usap-usap. Sa paglalakbay nila sa wilderness, maliban kay Moses. Moses sa gintanan. Pero wala nila dito gingon, kanibang mga Judah, taman. Kanibang mga tribe, bigat, reklamador. Diba? Kung sila reklamador gintanan. Ano sila ba? Nga na ilang, kinaiyan nila. Pero sila pagka-reklamador, pinudanay. Yun ang Ginoo. Kung mangalagad ka, oo kung oo. Dili kung dili. Kung nasakitan ka, pagsulti. Di ba? Kung dilain ka, pagsulti. Ang gusto sa Ginoo, klaro mangalagad. Kung naluya ka, pagsulti. Kaya mo na gusto sa Ginoo, klaro. Sa bagyon, o commit ka o dili. O ni hagit. Karon, last time, nahuman na ito ang Deuteronomy chapter 33, verses 1. Dagan kayo at nahuman last time. Kaya naman, ang mga pagpapala ni Moses, kakaiba sa pagpapala ni Jacob. Kay Jacob na curse. Pero pagkakot kay Moses pangigsoon, pagpapala yun, ang kasing-kasing ni Moses pangigsoon para sa 12 tribes of Israel. Makita yun mo. Nga doon ay bigugma. Sige daw, ano na yung aprihan, Sister Shine? May mga pintilang ka verses at mga aprihan. Pag-oras na ito, alas 10. Chapter 33, verse 2. Salamat na ito sa Ginoo kaniyang morning kagdaw. Kapag sa iyo daw, pasensya sa Ginoo ba? Padayon ka! Sinabi niya, dumating ang Panginoon galing
sa Sinai. Wala ba niabot ang Ginoo dito sa Egypt? Niabot, di ba? Sa lugar nila, Laban. Wala ba niabot ang Ginoo kay Jacob? Niabot ba? Pero, unsay kalainan sa pag-abot sa Ginoo sa Sinai. Sa Sinai, dilatag sa Ginoo ang iyang kubinante ang kulaaw. Unsang klaseng paglatag ni Mixon? Sa Sinai nagsugod ang tanan nga gilatag sa Ginoo ang iyang pulong dito kay Moses. Nagpakita siya galing sa bundok ng Seir. Katulad ng pagsikat ng araw, ginahambing ni Mixon ba? Kung paunsa ang Diyos nagliliwanag para sa bayang Israel. Pero dili na ingon nga literal nga liwanag, kundi mga igsoon ang biyaya sa pulong sa Ginoo na sa sulod sa kubinante. Nga ang bayang Israel ginasugdan niya pag-edukan sa iyahang pulong. Nga kini mga igsoon, dili kani magpagbaga lakaw nga walay alam sa pulong sa Dios. Usahay kita mga igsoon, ginatudluan ta sa Ginoo, ginasugtuan ta sa Ginoo, ginaedukan ta sa Ginoo. Bago ta tagaan sa Ginoo o bago ka maka-encounter og mga nagkadaling layo ng mga problema sa kinabuhi. Usahay mo ta lami ang balik sa pagkabata may manang bata kay mudula, mukaon, kagutom, ora ni problema sa bata, mukaon. Pero kita mga igsoon, wala pa ganin isulod ang New Year. Una-una na ta sa buwan pa mabot na New Year. Hindi nga na taka-advance mag-isip. Hindi nga na taka-kadagan alalahanin mga igsoon. Pero, dili na mga gusto sa Ginoo. Adunay mas kalong nga pag-abot sa panahon mga igsoon, niini atong paglalakbay na natasulay ka panahonan. Musulod na ang catching away. Ang pautana, ready ba ta? Ang pautana, kita ba itong mga peculiar people? Nagipakita. Unsay quality sa atong pananampalataya nato. It is the same sila. Gikan sila namuyo dito sa bayan sa Egypt. For 400 years mga igsoon, naging alipin sila. Wala na sila alam sa pulong sa Diyos. Wala. Kundi pinaagi rin ni Moses mga igsoon, isugdan sa Ginoo ang tanan. Gisaysay sa Ginoo kay Moses mga igsoon. Magayunta na ang pagsikat sa araw mga igsoon, bagong kinabukasan para sa bayang Israel nga kauban ng Diyos. Nagkakantahin sa pagsikat pero kayo, pero wala nakabalong sa meaning dito sa kanta. Every time, sumala sa kingon ni Pastor Jacob, pagkagabi desisyon yung matulog ko sa iyo or magpulaw. Pero ang pagmata, desisyon na sa Ginoo. Kaya nagano na nga tulog, wala na kamata. Di ba? Mau kanina si Jeremiah na siya dito sa balon. Nakasulat siya dito, di ba? They are new every morning. Kalabis kanta. New every morning. In spite sa kasakit, without kasakit, nga ito binadala, binatugod sa Ginoo, hindi na ito ma-appreciate ang pagkamay sa Diyos. Hindi na ito na ma-appreciate ng so. Kung karon may bating nagkasakit, discouragement, sa manak, yan po sa Ginoo doon. Kahit ito yung Ginoo sa mo. Kahit ito yung Ginoo. Pusa mga igsoon, ning pagsikat sa adlaw mga igsoon, kung kini maninagan para ito mga igsoon, grasya sa Ginoo. Another day para mag-workout sa ato kaluwasan. Huwag din kung natulog kang gabi, ikan ka sa pakigaway, sama ng loob. Do you think maging alin ka sa tubangan sa Ginoo? Pasig ba yung rason? Kung saan naging umitaw ang Ginoo, ngayon itugod. Sa iyo kasing-kasing nga magtan o gabi, ang imuang kalain kasuko. Bago matulog, dapat mawala siya. Nakakabalo pag matani mo. Wala na rin kay kinabuhi. Mawala na siya ang ikaw mo. Sa pa,
Siya galing sa bundok ng siya katulad ng pagsikat ng araw. Sumikat siya sa mga tao. Kung saan sumikat siya sa mga tao, may son, kung pasabot, nagpakita siya gugma sa mga tao. Nagpakita siya grasyang kaluoy, may son. Remember, my son, ang pulong sa Ginoo mawang liwanag. Di ba? Kung wala ang pulong sa Ginoo, sumala sa Matthew, wala yung liwanag. Di ba? Ngayon mga parabola, ang atong Ginoong Jesucristo o mga metaphor nga, ang katubang lampara, kinangan, ibutang sa ilalong. Mga ikson, paun sa ma-appreciate ang kaliwanagan nini. Paun sa hindi pagliwanag. O, nagpiputarawan sa atong kinabuhi. Pero kung atong kinabuhi na to, walay pulong sa Diyos, ayaw ka to-expect, magliwanag ka. Dili man na literal nga magpaktas-baktas ka dito sa SM, nagaliwanag ka. Mura kang glow in the dark, dili man yung anak. Kundi ang kahayag sa pulong sa Diyos. Doon na kay kalinaw, doon na kay comfort, doon na kay kalipay, doon na kay gugma, wala kay bitterness and hatred. Amen? Amen. Lahirang tao, Pastor Bill pa, mamuhay kayo ng normal life. Normal life as a Christian. Nga na may so, dili kay dagan kayo ng mga ginahunang-una ang butang na dili kung yapon mga taba. Mga so, unsa pa? No, sumikat siya sa mga tao galing sa bundok ng Paran. Kung ato may lumduman ng Paran, kung sa taas, elevated na lugar, pero pagkakot sa ibabaw kay flat siya. Guro, inaisip ka ko, lami ang butang simbahan dito eh. Ano? Murang bakapon. Oo. Tribal. No? Pero namatay mo na, namatay, parang yapon. Napay house. Napay pagsanitas. Nag-istoryahay itong naging din ba ni Brother Ignacio, ni Brother Christian, Sister Shine. Tahan lagi magsanitas. Problema ni Brother Sarge kay basig ang mga magsanitas ba pag may salagang pisik sa bintana ng matcha. Tinoon ba na siya? Ilas yun. Bato natin, palayo na lang sila nato. Kuan kung sakaling makatanong, mao problema ko na to asa ta mamalit og pansanitas. Try tanong. Naman naman ba ba? Na dito mangipit kami. Sulit na nato. Diba? Para mulantong may diri na side na to ba? Dad, pwede ba? May mangga. Nanay bunga daan. Bunga naman din. Sige. Pasok lang daw. Ang problema, pag mananong tagprutas diya, tumanya diya, bukan, dilikat, nagpakita o gugma sa Diyos. Grasyang kaluoy, mga igsoon. Pagayon, dumating siya kasama ang libo-libong mga anghel. Kung imo ning basahon ng mga anghel, dito sa King James Version, mga igsoon, gitawag sila banal. Mga banal. No? Kaya sa akin, mga igsoon, basig, papasahan na ito ba? Lahit lang sa Tagalog. No? Kaning mga sayings, kagingon ito sa English version, mga igsoon, is mga anghel. Pero dapat ito ikingon ito mga Jesurun. Sa English, kay Sister Shine. Yan lang, papasahan na ito niya. At ang kaning ngayon rin na hari ng mga Israel. Nabasahan niyo wala na court? No? Kanyang kanang kamay ay may dala-dala ng lilia. Naglalagablablay na apoy mga igsoon. Mga igsoon, kini mga igsoon, mauni ang iyahang, ang iyahang pulong niya. Pag may ka may igsoon, ang apoy ginagamit sa judgment. Pero ang judgment sa diyang nasabta na tumayso, hindi siya kanang masama na word. Kaya nga naman, ang meaning nila is turning point. Kinabutan sa Ginoo sa Hinok, sa ito mga binuhatan na ito. Kinabutan sa Ginoo kanang sukdulan ganing nga makaino na yun pa, masakitan ta,
makaimunta na kanang wala na tayo mabuhat, di ba? Kung gano'n saan ang lugmok na ta, tungod sa judgment sa Ginoo, that's the time. Magkaroon ka turning point mo wali sa Ginoo. Nga na isod, pero grasya sa Diyos na may isod. Kaya kung wala tayo turning point mo isod, kung pasabot, pasagda na sa Ginoo. Okay? Ito pa. Mauriyang introduction sa pagpapala ni Moses. Ikwento niya paunsa yabot ang Ginoo, unsa nagpala ang Ginoo, unsay dala-dala sa Ginoo nga igsoon. Kauban niya mga hel dito sa Mount Sinai mga igsoon, nagpapalibot sa bundok sa Sinai, kauban ang dala-dala sa Ginoo sa iyang kamay ang Ark of Covenant. Ang tagstone mga igsoon, ikibuhat dito, dala-dala sa Diyos. Tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamamayan, pinoprotektahan niya ang mga taong kanyang pinili. Kaya siya'y siyempre, sinusunod nila at tinutupad ang kanyang utos. Ibinigay ni Moses sa ating mga lahi ni Jacob ang kautusan bilang mana. Abi ni mo maigsoon, pansinan ninyo. Ibinigay ni Moses ang sa ating mga lahi ni Jacob. Kinsa na nag-istorya? Sige daw. Masada rin tayo. Binigay ni Moises atin. Oh, kinsa na nagkwento anak? Si Joshua. Joshua? Sir Kashay? Baka ito. Joshua na. Diba? Kaya mo Pero may point yan. Sumala sa mga nagsulat, no? Nag-translate, no, sa Bible, ikan pa itong mga gitawag sa Septuagint, mga scholar, pag-aralan nila, maaaring si Joshua o maaaring si Eleazar na paring na nagsulat. Kaya remember, sa nakaraan ka chapter, si Moses, ipapahuli sa Diyos. Diba? So, na yung nagpatuloy sa pagsulat. Pero, mga isang kung imong lang tao mo, mas manunulat si Joshua kaysa kay Eleazar. Kaya si Joshua, nasa kaugalingon niyang sulat. Diba? Yes. Kung nga ito ang balance yun. Pero sa ngalan nga, ito na nakasulat sa Ginoo, ay nakasulat sa Bible, ato ni siyang ipasa Diyos mo iksod. Kaya wala may di kong kinsay nagsulat. Amen. Amen? Amen. Lord, tulan. Ibinigay ni Moses sa ating mga lahi ni Jacob ang kautusan bilang mana. Tuloy. Naging hari kanito. At sa what's it? Jeshurun. Ang meaning sa Jeshurun is hari ng Israel. Ha? Naging hari ang Panginoon ng Israel ng magtipon. Kasi sila nagtipon. Nixon. Ang kanilang pinuno at ang kanilang mga angkan, sinabi ni Moses, tungkol, sugod na, kapagulangan! Asan na mo? Insay mga kapagulangan dali. Derek! Ano na ka diyan, Derek? Kapagulangan mo ka? Si Aaron, pag si Kobe, asa? Itsa pa? First Brother Nash? Aldrin. Brother Aldrin, pag ikaw pa si Sarien, kapag wala na yung kan. Senia. Oh, si Sena. Moe. Si Moe. Isa pa? Cindy. Si Cindy. First one. Oh, si Mirait. Ikaw der, magulangan ka. Si Cindy. Youngest ka ay si Cindy. Si Arterita. Wala, di siya ulangan. Ah, dapat mas magulang na. Isa pa.
Si Lady Lee. Oh. Magulangan ka, no? Lagi yun. Si Firstborn. Dili. Clinton. Yan na ay nasa kwan. Pwede na sama. Mga ikson, pasalamat po mga magulang. Kay ang balaod sa Ginoo, wala na nagsubay sa Old Testament. Ang mga pagpapala sa magulang sa Old Testament nabalin sa mga manghod. Kado sa nagsugod na rin sa first aid, ha? Diba? Kain. Napadulog kay Abel. Kung sa itong panahon na ito, yan nagapot ang patakaran sa Ginoo. Aba! Kung sa'yo mahigong sa mga magulangan. Salamat ta kay naay mas magulang sa kuwang kaison. Spiritual application. Ang atong Ginoong Jesucristo mga ison. Ang sumpa sa kalimutan niyang giangkon mga ison para ang tanan ng mga sumpa. So, kasangan mawala. Kung ang kapanawag, ang tabala. Diyos, kumiyante sa atong Ginoong Jesucristo. Kita ang firstborn. Mga ison. Hallelujah. Hallelujah. Di pa na magpapala. Pero balik na kayo Ruben. Neskuta na si Ruben ito ni Agi. Tanawa ang gingon ni Moses Mason. Sinabi ni Moses tungkol sa lahi ni Ruben. Okay. Kalahin mo sakit-sakit ba sa isabot? Sabi ninyo pagkanang ano na mag-iayon. Ang firstborn ng pinakalap sa tanan. Siya ang makadawat sa pinakabuhos ng bugma sa mga ginikanan. Diba? Pero, dili tanan firstborn daginganan. Kaya naiwan mo ng firstborn, dito na padulog sa karton, ibupan sa dalan. Diba? Oo, tinuod. Apil na siya sa ginaingon nga double portion. Unan hakpak sumpag. Ang pag-training sa mga magulang mas higpit sa mga magulang. At hindi ka na-shine? Ha? Nga mas mahigpit ang training sa ginikanan sa mga magulang sa manghod. Di ba? Kaya nga naman, pagkabot sa manghod, ang mga ginikanan kapuyan ng unang Taglikod. Ikaw na lang mag-ihaw-ihaw, pero mas magkusog mag-ihaw-ihaw na. No? Tama si Limit, nagkikay. Tunas naglamisa yun. Okay, panay atong sa atong baybayon ng kinabuhin ni Ruben. According sa propesiya, mga ison ang propesiya sa Ginoo, gigamit si Jacob para sa mga anak. Hindi ba yan ito may pasagtabi kung mga walang pahalan to? May tabog dito. Pero ano na pagampo si Moses? Kaya ang pagbabasbas ni Jacob, lahi, ang giingon niya dali, asa to? Nasa Genesis chapter 14. Ako rin basa. Ang tribo ni Ruben ay hindi kailanman maging mahusay. Kung saan siya mahusay sa pakikipaglaban? No? Kaya ang unang pagkaingon ni Jacob ato, ikaw Ruben, ikaw ay isang tanyag. Pero kahit kailan hindi ka magiging mahusay. Tanyag sa siyang pagkamagulang, respetado sa mga manghod. Pero isang kanusadan, hindi sa gamiton sa Ginoo para sa bayan Israel. Wala sa iyang lahi, bisan ni isa, bisan niyang mga apo, nga naging hukom, naging propeta, uban pa, nga mga mahalaga, nga mga gawain alang sa kapurihan sa Ginoo. Wala. Ato sa daw, basaw, sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Ruben, sanay. Kato, di mawag sana hindi mawala
ni Ruben. Pero kang kaunti. Kahit kakaunti lang sila, mas maayo pa ni si Ruben. Unya na lang. Kaysa tanan magsuot, laot kayo na. Kahit kakaunti lang sila, tuloy. Sinabi ni Moses tungkol sa kahit kakaunti lang sila, okay. Karon, ato ang baybayon nga naman giingon to ni Jacob tungod sa iyang sala nga iyahan ni asawa ang alipin nga asawa ni Jacob. Di ba? Nagkaroon o kanang sumpa ang Ginoo. Mga igsoon. Iyang gikatkat ang kapre sa iyang amahan. Iyang invade, mga igsoon. Kato siya automatic, wala ito'y blessing sa Ginoo. Wala yung mga igsoon. Kaya ang Ginoo dili ganahan ng gimunihan. Karon, unsa man ang mga ingon ako kanina, unsa man na mga tribo ang adunay mga pagpapalang Ginoo nga wala kay Ruben. No, unang-una walay nigawa sa lain ni Ruben nga maging hukom. Kinsa mga hukom karon? Mali ba utanan? Mali akong gingon ako sa inyo Tanshay. Kinsa ang mga hukom? O kada sa nagsugod ang hukom? Nanggawa sa mga hukom sa panahon ni Joshua. Pagkawala ni Joshua, huli ang mga hukom. Karon kinsa ang mga hukom? Sige, search tayo. Samuel, si ChatGPT. Samuel. Kinsa ako na? Samson. Atong baybayon na ako si Samuel, pero kanino sa papunta na? Samson. Sa Juda, si kinsa? Judah. Hukom ni. Itawag silang mga major judge. Dahil major judge, ako'y minor judge. Kinsa? Gideon. Major Judge. Major judge. Othniel. Si? Othniel. Othniel. Tribe of Judah. From the tribe of Judah. Judah. Kinsa pa? Ehud. From the tribe of Arangal. Dinamit. Benjamin. Shamgar. Kinsa pa? Samgar. Samgar. No? Samgar. Deborah. Deborah. Oh, si Samgar, kinikan sa lahi ni Naphtali. Kinsa pa? Si Deborah. Deborah. Ikan sa lahi ni Ito judge bit. Kinala kay lahi. Rahim. Kinsa pa? Si Gideon. Manasseh. Sa lahi ni Manasseh. Manases. Kinsa pa? Nagtong nagpatay niya yung anak pag-uli. Tola. Si Jepta. 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 Ikan sa lahi ni Manasseh. Manases. Pero dito sila sa riyon ng galaan. Gideon. Kinsa pa? Tola. Ikan sa tribo na Dan. Samson. Si Samson. Si Samson, no? Suppose. Oh, Abdon. sa... Ha? Si Elon. Ibson. Elon ba? Elon. Kana sila ng mga kwan, kana sila ilon, nato na kwan doon. Sila ang mga minor. No? Isa diri sa mga minor si from the tribe of Issachar. Si Juan. Tola. Si Tola. Sa tribe ni Manasseh. Manases, tapon. Jael. Si Jael. Jair. Kinsa pa? Sa Juda, tapon. Si Judah. Laib. Ibana. Iban. Minang Oh, si Ilon. major kasi. O si Kasi sa Abdon. Judah. Exon. O ang naging hukom po mga Exon, si Eli. Hila. Isaiah. Samuel. O si Samuel mga Joel Exon. and Abdon. No. Sila mga Exon ang mga naging ulahing hukom na makita sa 1 Samuel mga Exon. So kini mga Exon, usa sa mga pagtulunan sa mga young people there.
Imuang i-share tanan at kinabuhi sa mga major and minor na mga judges. Okay? Yes. Thank you. Salamat sa kadasig ni Lord. Inangkod di kaya niya kaya. Okay? Tanaw na to sa mga lahi sa propeta ko. Isa po na sa mga dapat nga istabihan sa mga kita tanang maison, about mga young people. Okay, sa major prophets, ay dili ta magwan. Dili ta sa mga prophet din, no? Mga prophet according sa lahi nila. Maguna ta kay Levi, itsa man maison. Ang una. Siyempre si Moses. Sunod si Aaron. Bisan si Miriam, naging propetisa ko si Miriam. Miriam. Itsa'y sunod. Samuel, from the tribe of Levites. Naging prophet siya. Itsa pa. Siya kanisagikan sa propeta mula sa bayan ng Anatot. Sa bayan ng Benjamin. Jeremiah, nawara. No? Itsa pa. Kani siya kay nasa bagong tipan siya anak ni sacerdote Zacarias. Mula sa pangkat ni Abias, isang negosyo ng mga Levita. John the Baptist. No? Sila. Kenapa? Sa tribo ni Judah, kinsa man? Saya. Una si David. Oh, kinsa pa? Isaya. Okay, ayon sa tradisyon ng Hudyo, sa mga tala, siya ay may dugong bugaw at natira sa Jerusalem sa kabilang tarian ng Judah. Mana si Isaiah. Kani karon, nagmula sa Marnika o hari ng kan ng Judah bago dinalambihan. Daniel. Okay? Mana Judah, no? No. Kaya dagat sa Judah, isang tagapag-alaga ng tupa mula sa Tekoa. Sige sa? Amos, dali ka na ni mga baju. Dali ni Tulugong. Kani siya mula sa Moresen, isang ngayon ng kanlurang bahagi ng Judah. Mika. Binanggit sa kabilang binanggit na kabila sa angkan ng hari ni Hezekias. Panaya. Okay. Kani siya sa tribe of Arakan. Hosea, wala lagi. Na. Kani siya, bagaman siya ay tinawag ni Tisbita. Ha? Iswita? Tisbay. Uli nila siya. Si Elisha. Ay, si Elisha. Bilis, sila dyan na mismo. Tisbita, si Elijah. Wala siya. Namula sa Gilead. So si Elijah nag-arakan. Narinig kami. Benjamites. Oo, Benjamites. Si Elijah. Unya, taraw na to. Kung unsa ang mga Benjamites. Mga itso, taraw to niya. Kaya na to, isagyan na to, isabaw mga unsay na to makuha. Mga itso, na kanang pag-aaral sa matag tribo. Asarata, manata sa Elijah. Kani, bagaman malampian katalanan ang kanang kanilang mga ministro ay nakasentro sa teritoryo ng Benjamin at Judah. Itsa ba rin? Nasa sentro ng Benjamin at Judah. Nanay kinalaman nun niya. Moni si Habakkuk. Okay, sa tribo sa Ephraim. Sa Yosef. Siyempre, nanay nito siya, anak siya ng Kanan, isang Sepratita mula sa bulubunduking riyon ng Ephraim, bagaman ang kanyang pamilya ay may koneksyon Levita at kandiran sa Ephraim. Sige, sa rin? Samuel. Oh, kani siya. Nag-asawang patotod. Hosea. Ano na kayo, no? Kani siya isang propetisa. Deborah. Propetisa at hukom si Deborah. No? Na naglilingkod sa ilalim ng puno ng Banma sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng
Okay, iba pang tribo sa hilagat silangan. Ano na ito daw? Kini siya. Naapisan ni sa church. Jonah. Big fish. Jonah. Jonah. Jonas. The big fish. Mga propeta sa konti, mahaling David. Isa pa. Si? David. Oh, Nathan, ang isa. Nathan. Si Gad. Ahijah. Oh, Ahijah. So, isa na sila mga isun sa mga nabanggit, pero wala'y nabanggit na rin nga lahi ni Ruben. Wala'y lahi nabanggit. Wala'y lahi ni Ruben. Pero bago pa mga isun ng mga pagkaroon o ka ng mga propeta sa matag tribo, mga isun, siyempre, naging propeta sa Ginoo po mga isun, si Abraham, si Ian, si Isaac, si Jacob. No? Dagan ang mga pulong sa Ginoo, nagsasay sila. Nang mabot ang panahon, managan ang bayan ng Israel, mga mga isun ba? No, sa ilahan na nag-isaysay sa Ginoo ng Son. Ang pagiging prophet mga igsoon, dili sa ilagi ka ng kanang pulong. Ang pagsaysay, ikan sa Diyos. Igamit lang sila para maging prophet mga igsoon. Okay? Kung sa isunod na to, basahan natin. Bawa na ang kinabuhi ni Ruben. Wala din siya naging tanyag. Wala siya igamit sa Ginoo. Wala din siya mga igsoon ipadaghan. Wala siya ikuan. Tungod sa iyang sana, no? Sa iyang amahan niya. So, ngayon, sunod. Sinabi ni Moises tungkol sa lain ni Judah. Oh, Panginoon! Pakinggan ko ninyo ang paghingi ng tulong ng lahi ni Judah. Mga igsoon, sa tinunan na nila, ang Judah sa kanusa dili mawala. Dili mawala. Muli, po ninyo sila isama sa ibang mga lahi sa Israel. Nga naman nagampo ni Ani si Moises. Sa panahon pa lang na sa 1 Samuel, only the tribe of Benjamin ang ilang kaniyado. Bisag nagkaaway sila. Tribe of Benjamin. Mga igsoon, mauna isa sa pamanikta na toron. Nana sa kinalaman niya, mga igsoon. Kung ato ang balikan, mga igsoon, supposed to be sa kapagulaan si Ruben, sunod. Pero wala si Simeon. Diretso rin kay Judah. Isabay si Simeon o si Levi, pero ang pagpapala kay Levi, wala kay Simeon. Lumod sa sala ni Simeon, may son. Never siya nang inulsol. Kanya, balikan kami niya, isa sa Judah. Okay? Ang Judah mga son, napunod din siya sa saan sa Ginoo, sumalan sa Genesis. Kung sa isaan sa Ginoo sila sa Genesis. Kabrihan na ito, 49:10. Kung sa man mga igsoon, ang naa nagibutan sa Ginoo kay Judah. Patuloy ka mamumuno. Mao niya propesya. Judah, magmula sa mga lahi mo ang magiging mga pinuno. Napa ba? Okay? Kaya magbibigay at nabuhay sa iyo ang mga bansa at susunod sila sa iyo. Sa panahon ni Haring David, dinayta mo mention. Pero kung imo i-translate sa English, no? Hindi mawawala, mahihiwalay. Ang sentro ay hindi mahihiwalay kay Judah. Ang scepter, Moison, kanang hari, Moison, na sa ginagulitan ng murag baton, natawag nila sentro or scepter, Moison. Nagapakita sa authority and power, Moison. Moison, pag once gani, ang usa ka tao, Moison, musulod siya sa court sa hari, Moison, dili siya tudlo sa hari, sigurado patay siya. Sa bakalit sa mga ito ni makita? Kay Esther. Esther.
Diba? Sa diha ka si Esther, kinanglan niya magpakita kay Haman at Xerxes. Itudlo siya, yan, at Xerxes. Walay pwede magilabot sa iya. Pero pag once gani ang hari, wala ang tudlo sa iya sa tayo niya, sigurado, patay niya. Tingnan siya kanibad mo ito. Mayo na lang kami iso kaya atong Ginoong Kristo mo atong center. Amen. Dili ka mamatay sa tubangan samahan. Pag nagadoon ta kaniya, dili ka patay sa tubangan samahan. Kaya naman, ang makita samahan sa tuwa ang atong Ginoong Kristo. Usa kinabuhi na ito ang tulong sa Diyos. Inapat na ito sa itong kinabuhi para sa kanunay nagadoon ta, nagaampo ta. Kung sa mga itong ginubuhaton, nag-worship ta, nag-trikot ta, nag-kanta ta, mga igsoon, makaabot samahan ng ato ang mga pagdayon po. Balikan ko, Sister Shai. Sa bayan sa Juda, mga igsoon, igamit sila sa Ginoo para mahimong ang kanang mga hari na maoy magprotekta sa tibuok bayan Israel. Ug sa mga daghang higayon, mga igsoon, ang bayan Israel, mga igsoon, sa panahon ni David ug ni Solomon, kasagsagan sa ilahang pagiging hari lang. Kanusa lang nanuhala ang ilang authority sa tibuok, mga igsoon, nga paghahari sa bayan Israel. Sa diha nga nagkasala si Solomon. Dito nga sa Ginoo, nagkaroon na dito total separation ang 10 tribes o ang 2 tribes. Kung ang nagpabilin sa Juda ang tribe ni Benjamin. Pero kakinsa nagikan ang pinakaunang hari sa Israel? Benjamin. Diba? From the tribe of Benjamin. Sa ila, kung kinsa itong kamangurang sa tribe of Israel, maupat ito, ginaunang kwako ng hari, Saul. Kaya alam mo, Exxon, nahulog sa kamot sa Ginoo. Nagkasala si Saul mo, Exxon. Mauna nawala sa ilaha ang sitro na padulong kay David. Tuloy na ito, Sister Shai. Protektahan at tulungan ninyo sila laban sa kanilang mga kaaway. Mauna ang kanagpan. Propesya pagpapala ni Moses. Tuloy. Sinabi ni Moses tungkol kani. Mga igsoon, kung imong lang tao nimo kung ato ang sagad-sagaron ng history sa bayan ng Israel, kutob siya sa Revelation. Kutob siya sa restoration ng igsoon sa Jerusalem. Ang bayan sa Juda gyapon ang mababanggit kung makita nimo dito. Na sila gyapon ang gamiton sa Ginoo para ibarog ang military, ang ilang taran nilang mga kanang pandigma ikan gyapon sa tribe ni Juda, mga igsoon, ang gamiton sa Ginoo. Nawala sila katong sa panahon sa mapa, pag-abot sa 1948, mga igsoon, igamit ang tribe of Juda para mabuo sila tanan. Karon, ato na to ang tribe ni Levi. Sinabi ni Moses tungkol sa lahi ni Levi, O Panginoon, ibigay po ninyo ang kanin, urim at tumig sa tapat. Sa kinsa? Masa. Sa tapat. Ninyong mga lingkod na lahi ni Levi. Maunay pag-ampon ni Moses. Namayatan. Kaya ang urim ug tumig, mga igsoon, kung bias na pari, mga igsoon, itaw ang mga gunit niya tunan. Mura nang ikaw nga na kaso, magkigatubang ka sa korte, unya, katong judge nga muhakot sa imo kay nabayaran sa kalaban na walay justisya may tapos. Musa kinahanglan nga ikaw nga kinahanglan nga ang mahatagan pasaligan usa ka pari nga dili bias. Pagabot sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang mga pari kurang ang mga pari mao gipagbuhat ni Kristo ang mga baligya ito sa gawas. Kaya nga naman ang ilang pinakaamo ang high priest nasa sulod. Narito ang money changer. Narito ang mga baligyan tayo. Mga halad
Kompleto! Kung halimbawa, ikaw, ikan pa ka dito sa Mediterranean, magbiyahe ka pa dito sa Jerusalem, pila ka bulan yung biyahe mo. Pag-abutin mo nito, daladalanin mo nga itong pamaysun, payak na sa biyahe. Ingnan tayo ng mga saserdote, dili na lang kangayan, ihalag ang imo ang hayop. Pagpalit niya sa gawas na ibaligya, doble ang presyo. Eh nga naman namin, limitan sa mga tayo itong mga negosyante. Gawas. Night tax. Percentage. Mingana sila kakurang. Pabitaw ni Jesus Cristo, instead na katong templo yan isumpa niya katong punuan sa kwan. Olive tree. Olive tree ba to? Kahit lang mistaken. Fig Diba? tree. Fig tree. Yun siya. Kahit kailan man hindi na mamumunga ang punong ito. At sa mamatay na lang. Pero ang itong Ginoong Kristo, gigan sa Jerusalem. Kurang mas to. Wala. Ingon ang itong Ginoong Kristo, sa sunod sa tulong adlaw, i-build niya maigsoon ang templo na dili binuhat sa kamot, which is spiritual na templo. Karon sa may tamo ang tulong adlaw sa iyang pagkamatay. 3 days maigsoon. Pagkabanhaw niya magkaroon. Ang mga igsoon, magkaroon ang tanan ng mga believers, magiging templo sa Diyos. Kung gitawag, for we are the temple of God. Holy God, or Holy Spirit of Jesus. Kita na ang templo, dili na katong bato, dili na itong binuhat sa tao, kundi binuhat sa atong Ginoong Kristo. Amen. Balikan ito si Levites. Kung sa history ni Levites, Panginoon, Appeal siya kang senior. kung sa pa, tuloy na ito basa. Pagpatay niya ang mga taga. Lagi ano ang Kani, usa sa mga highlights, kung asa ang Ginoon nagpakita sila, sinibukan ninyo sila sa masa at sinuway sa tabi ng tubig ng Meriba. Ulang sila. Sinaway at sinaway sa tubig ng sa tabi ng tubig ng Meriba. Kami din sa Sister Shine, isa'y nakahinumdum sa masa o sa Meriba. Mapait na. Kung sa'y meaning niya na. Sige daw. Kung sa'y nita mo, abrihan nato ang Exodus chapter 17 verse 1. Mga Exod, tagaan na mong warning. Tagaan na mong warning karon. Ang atong panahon, makatulugon yun mo. Ay, katuloy. Sa bali, atong basahon, sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang sa pa, nagsin at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpalipat-lipat sila ng lugar, nagkampo sila sa Kanimanaderon, sa Repidim. Pero wala tubig na mainom doon. So, sa meaning sa masa. Kaya nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, bigyan mo kami ng tubig at na may inom. Sumagot si Moises, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Kaya naman, kung imunin basahon sa King James Version, lahi ang approach sila dito. Diyon sila nga, ginala pa minimum rin sa bukid Moses para mamatay sa kauhaw. Tagaan yung tubig! Ingon si Moses, dili ako ang ginakalaman ng Diyos. Diba? Pero uhaw na uhaw ang mga tao roon. Kaya, patuloy ang pagreklamo nila kay Moises. Literal na tubig ang ilang ikinanglan. Pero sa atong panahon, ang mga tao, murag ba na nila ng tubig? Di ba? Ang tubig pulong sa Diyos.
ang tubig nga niyago sa bato, ikan sa itong Ginoong Kristo. Which is ang pulong karon mo Exo. Dili interesado mo Exo ng mga tao sa pulong sa Diyos. Kay dili man makahatag sa ilang kalipay. Diba? Dili man makahatag sa ilang panalangin nga mga material. Kaya ang pulong sa Ginoo mga Exo, puro man sa pag-warning, pagtutuwid, rebuking. Maunang pulong sa Ginoo. Kapuyan mga tao, sige yaw-yaw ay balik! Dili magpakaglo. Sa utos, ay, pagbalik yun, bakit mo ba kami nilabas ng ihinto? Tuloy. Mamamatay din lang pala kami rito sa uhaw kami ang mga anak at mga hayop namin. Ning anak kababaw ang ilang pagtanaw sa Diyos nga nagluwas sila sa Egypt. Kaya humingi ng tulong si Moses sa Panginoon. Tuloy. Ano po ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Grabe, sukukay sila no? Sukukay sila. Sumagot ang Panginoon kay Moises. Sapat. Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog. Una, gihampas sa ilog. Karoon, nahati ang Red Sea. Karoon, si Baton, ng Nilo at kaming Nilo mo din, Nile River. Ay, sa paghampas niya, sa dito mo sa Nile River, dili natin. Nag-color red, diba? Nagkuhan, nahing dugo. No, pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Ano pa? Hintay kita roon sa may bato ng Horeb. Sa Horeb yan po, kung saan mga nakita mo sa mga Horeb? Sige daw. Burning bush, di ba? Nakipagkita siya dito ang ban ng Diyos. Di ba? Kung saan pa yung mga nakita mo sa mga Horeb? Sige, ganito lang sa burning bush para mapadayon ka. Hihintay kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo ang bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Mga ison, mauna yung tabo, last verse. Kaya ginawa ito ni Moises sa harap ng mga tagapamahala ng Israel. Tanong verse 7 siya. Tinawag ni Moses ang lugar na Masa at Meribah. Kung sa'yo meaning sa Masa? Pagsubok. Subukan sila sa Ginoo. Diba? Nagahan sila kauhaw, mga ison. Kung sa'yo meaning sa Meribah? Pagtatalo. Pag-tension. Okay? Maniging dahil nakipagtalo sa kanya ang mga Israelita at sinubukan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi sinasamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? Grabe ng question nila ang Ginoo. Isubukan nila ang Ginoo. Subukan nila. Okay? Kung sa pa yung mga paalala ba yung mga ison, sa masa mga ison, no? So, usahin mga ison, ang masa nagpaalala sa tao pagkagay sa ulo. No? Kung tama ison, kita dilita magmatigas sa ato. Kita ang may Israel of street neck, di ba? Mga dahiulo. Usap kita may ison, dilita mag-ingon niya na. Kaya ang Ginoo dili malipay sa ingon niya na ng mga klase, ng mga kasing-kasing. Sa tuwa, dili mo na literal mo, di ba? Kasing-kasing ang nabantok sa ito mga ison. So, pwede mo din sa Deuteronomy mga ison. Huwag ninyo, Deuteronomy chapter 6:16, ako na lang. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng ginawa ninyo sa Masa.
Sa pag-iingon nito, abrihan natin Sister Shine, ang Psalms chapter 95 verse 8. No? So, pahinumdum mga igsoon. Kung takit ay mag-iimong pahinumdum sa ito mga igsoon. Ang masa ang miriba, kung kaya na siya ng mensahe sa ito nga ngayon nato na siya mapaladuan. Sa Psalms chapter 95 verse 8. Kung sa'yo gingon dito ni David, Shine. Saya makabri. Psalms 95 verse 8. Kung sa'yo paalala sa Ginoo ni Minson, huwag ninyo saan ba? Piliulong kasing-kasing. Huwag ninyong matigasin ang inyong mga puso kapag narinig ninyo ang tinig niya. Adong ka na ito mo iso ng pulong sa Ginoo ni Nitak na. Hindi na ito mo iso itubot ng gahit at kasing-kasing. Sa bagay mo iso ng ang ginahingon niyo, huwag natin matigasin. Huwag natin dili natin po kayo na ito kasing-kasing nga dili natin kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Ang gingon sa Galatians 5.2 mo bago na balikan makita kung ano siya ang perfect is a stature of a perfect man which is Jesus Christ. Sa'yo nagmo niya na pinagi sa padayag sa Ginoo sa kinabuhi ni William Marion Branham. Ano yung mga isa sa mga highlights sa iyahang kanya sa ministry parte sa Ginoo. Balik tayo ito, Sister Shine. Isa pa. Kung sa'yo mga highlights, mga ison, nga ang tribe ni Levites magitagaan sa Ginoo o katungdanan sa paggunit sa opisina sa pagkapari. Kung sa'yo dito mo, balikan na ito ang sunod. 32:26. Exodus 32:26. Twenty-two, 26. Kaya, Mauni, butangan na ito gamay na kanang unsay sala sa libay sa tubangan sa Ginoo. Nagkasinabot sila ni Simeon, iimasakay nila ang tibok bayan, mga tao, sa sulugan sa Shechem. Mura ba ang Shechem? Mura ka ni Mandog. Ipamatay nila ang mga tao sa Mandog. Kunya, tanan yung mga babae, tanan yung mga bata, hindi mo nilang alipin. Yung ipangkawat ang mga ari-arian mga ikson sa mga tao. Ako kayong salat na sa Ginoo, buwag nila. Busa ka ito nga sala mga ikson. Isumpa sa Ginoo ang una ang lahi ni Simeon nga magkalat sila. Ang naitamo ng mga ikson sa Simeon kay tuluyan din sila kurang katunaw. Wala din sila ilang lupa nila. Muna na yung lahi ni Simeon. Sa naitamo sila. Ibutang sila dito sa Yuda. Mura lang silang nakitira ng ulang o kanang yuta. Mura silang nangerkila. Hanggang natibulaan sila sa tibok bayan Israel. It's the same na naitamo sa bayan sa Levites. Pero ang bayan sa Levites pagpapala ni tabo. Ngano nagkaroon ng pagpapala? Tungkol din eh. Pagkaumaga ang bayang Israel, 49 si Moses dito sa Sinai, mga ison, ang gibuhat sa bayang Israel, nagbuhat ng golden calf. Doon sila kay Aaron, buhatin niyo Diyos-Diyosan na baka. Ubiyag atong guyang mga ison. Gibuhat ni Moses siya nag-design. So, nabirin yung mga ritos ninyo. Karabagol. Ato na sa himong golden calves. Karon mga ikson. Atong idiretso ang Ginoo niabot ni Badlong. Kami karon ang hagit. Kaya tumayo si Moses sa pintuan ng kampo at sumigaw. Sa kampo, dili sa katungkuan at tolda. Dili sa tipad. Sa kampo yun mga ikson.
Sino man sa inyo ang pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin. Sa inyo. At nagtipon sa kanyang lahat ng mga libita. Kana mga igsoon, nagpakita katapatan ang mga Levites. Nagpakita sila mga igsoon, kanang dedication sa Ginoo nga mubarog sila para sa pagkamataro. Kana na time ang Ginoo nagwatong kubinante nga dito lamang sa tribo ni Levites yatag ang mga lahi sa mga pari mo igsoon. At nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Tuloy. Kuatong gamay na lang pag nila atong lang pag iba. Kuatong. Ya. Dia mabasa na to. Ini semua laptop. Live. Wala na priya sa Bible. Sudah chapter 3. Makipaglaban ka? Jehoshaphat. Pero at this time, mga igsoon, na divided kingdom. Kinsa man ni si Jehoshaphat? King sa Juda. Kunya, kinsay king ani dito sa Kwan, 10 tribes. Kinsay ito, si Ahab. Dili. Ako din na. Pero dihanan, sa panahon ni Jehoshaphat, kunya, ni King, ni Ahab, si Jehoshaphat nangita og tinuod nga propeta. Kay si Jehoshaphat, kay si Ahab, walay tarong nga propeta. Kung sa'y ginabuhat ni Ahab sa mga propeta, kinapasangtan niya nga patron ni Jezabel, ang mga man of God. Kaya wala na yung say-say nito. Kung sa'y kailan sa Ginoo, kay patron man. Sabi tao, gimap sila, di ba? Katong ipadala. Pero, kung si Jehoshaphat, bago sila makipaglaban sa mga Syrian ba to? Syrian to. Kung may nagkuha na to, nag-report. Palestine. Mga Pelisteo. Sama sa Palestine brought Jehoshaphat present at David sa Palestine. Sa diha, ngayon ang ingon si Jehoshaphat, mag-join force lagi sila. Kaya naman, dapat mag-join force sila. Kaya anak niya, kung anak ni Jehoshaphat, magtiayon niya. Sa ito pa, magkuhan sila. Ito ka na, magkumpare, balae, alay sila. Karon, kinanglan magsabot sila, nga labanan nila mga Pelisteo. Pero ingon si Jehoshaphat, ano ay tanong ng propeta, di ka na musultigid sa tinuod. Ingon si Ahab, naaman, pero ang ginaingon man ito, ito may against magsakwa. Puro man mga baliktad ang ginaingon. Dili man ingon nga kanagpabor sa kuwaya ng mga propesiya. Isa nga, sige daw, ipatawag daw ito daw. Sadya ang ipatawag mga igsoon, ang pagkatong propeta, man of God, ganiabot sila, ingon sa tubangan ni Ahab. Oh, Ahab! Mananalo ka! Di ba? Sumala sa gingon sa imuhang mga propeta ni Baal. Mananalo ka sa labanan, magtagumpay ka! Mga igsoon, baliktad, imak sila mga igsoon. Mga ito'y gusto mo sa Ginoo. Pero ang tinuod, sadya, isaysay na yun sa man of God. May igsoon sa'yo may tabok, ingnan siya, matay na ka. Pinagi sa random araw. So,
Dili, mga igsoon, no, sila gusto o tinuod na propeta. Ayaw sa mga igsoon, no, kita mga igsoon, dili ta magpilit pulong sa Ginoo. Nawato na ito kanan. Sakit man, nabuot, makaigo man, makakanan mo ka, may kuman yung garbo, malaing man ka, nawato lang! Kaya sa Ginoo man na, dili mo nagigat sa pastor. Okay? Balita. Sana sa mga nahitabo mga igsoon. Balikan na ito ang urim ug tumim. Unsay meaning sa urim? Abrihan na ito ang Leviticus chapter 8 verse 8. Dapat to ang magdala sa tumim, dapat katong pari nga masaligan. Dili sa bias. Leviticus 18. Okay? Talagang ipinalagay din ni Moses ang isang lalagyan sa dibdib at doon inilagay ang urim at tumim. Sa ito pa may sa ilahang, maraming sa ilang taongan na kanang kwan sa mga pari. At ipondok, narito ang urim at tumim mga igsoon. So ako sa kapari mga igsoon, pag naay ka ng kunyari sa kaso, na yung sa kakaso, or naisay kanang iyampo sa Ginoo, sa kabukutod sa Ginoo, kunyari sa usa ka pamilya, nagampo sila, nangayon sila kabukutod sa Ginoo, tubag sa Ginoo, kunoon sila sa pare, sa high priest, o pang-high priest, magampo sa Ginoo, kung sa diyan maigsoon nga mo, ang Ginoo mutubag sa high priest maigsoon, ipakuha siya ang katong duha ka bato nga nagalo dito. Karon, kung sa meaning aning urim, tama na Sister Shine? Wala dili niya. Sa Exodus 28:30 daw, nabanggit mo dito. Pero ato ni parang sa meaning aning urim ug tumim. Duha ra ni siya. Kakwan. Bakayon ta. Exodus 28:30. Ilagay sa bulsa na nasa dibdib ang urim at tumim para naroon ito sa bulsa ni Aaron. Si Aaron ang itagal. Kapag pupunta siya sa aking presensya para malaman ang kalooban ko para sa mga Israelita. So, duha na itubang mga igsoon sa Ginoo. Ang meaning sa urim, ang meaning sa urim? Yes. Ang meaning sa urim kay no. Ano daw? Ang urim nagikan sa kwan sa word na arat or sumpa. No. Ang urim dili na sa pastanong kundi gikan sa word nga gitawag aran. No, sa Hebrew or gitawag siyang sumpa mga igsoon. Sumpa. No. Unya ang tumim pakita o meaning nga or gikan sa word na tamam or gitawag siya maging perfecto or yes katubag sa Ginoo. Ano siya ang meaning sa tumim? So kung magampo sila, ang bayang Israel, pangayon nila tubag sa Ginoo, ang pari mga igsoon, mubunot siya sa kabato. Kung halimbawa mga igsoon, ang mugawas mga igsoon is urim, magpasabot, sumpa, or no mga igsoon. No, or nakoy lang yung putong nabasa na to sa una nga ang urim is color black, yung tumim is color white, yan na, ilang anong kuha nila. Kanto, natupa sa lahat, ba't sa ito ang text natin sa Star Shine? Ito mo man yun. Nasunsin na yung dyan. Last nato niya istandihan mga igsoon para sa tribe. Kamay lang niya ang niya. Pila lang ni ka verses. Nakatuwa lang yung computer na to.
kaysa sa kanilang mga magulang. Di ba? Kung imong tanaw, di ba? Ang libita mga igsoon, giingon mismo diri sa Deuteronomy chapter 33 verse 39, nga pagpanig nila kay Moses mga igsoon, makaingon ka nga dili tanang Levites ni panig dito. Na kanya-kanya silang mga desisyon. Pero ang sa ibuhat nila, unsa man nagpakita sila ng katapatan. Kung saan may pakita ilang katapatan, pinagi sa pagpatay sa isig nila kay nun. Nga gitawag nila ginikanan. Magulang, sunod sa pa? Kapatid at mga anak. Hinganay lang pagbarong nila. Kung imo siyang balikan o sakto ni mo sa maigsoon, dili tanan Levites maigsoon, panig. Nay mga uban nga wala ni panig maigsoon. Nga sila mismo ni patay sa ilahang mga ginikanan, igsoon, o sa ilahang mga anak maigsoon nga wala ni panig kay Moses. Hinganan may tabo. Uloy sa sunshine. Mga nino, sinunod po nila ang inyong mga utos at itingatan ang inyong kasunduan. Muna ang may tabo mo sa pagdagan sa panahon. Tuturuan nila ang mga Israelita ng inyong mga utos at tuntunin at maghahandog sila ng insenso at mga handog na sinusunog sa inyong altar. Tuloy. Verse 11. O Panginoon, pagpalain niyo po sila. At sana'y masiyahan kayo sa lahat ng kanilang ginagawa. Bukod pasabot sa ilahang mga pagpanikabot sa manilang buwan nila, pagpalain sila sa Diyos. Ang kasiyahan, ang kalipay sa Ginoo mga igsoon, pagpapala na sa tuwa. No? So, hindi ko kanina kanta ang kagalakan sa Ginoo sa tuwa, kalipay sa Ginoo mawang atong puso. Pagpapala na siya mga igsoon. Pagpapala na siya kanang puso. Ba? Sama din. Ibagsak ko ninyo ang kanilang makaway upang hindi na sila makabangon pa. Ingana ang pakalaga sa Ginoo sa bayan sa Levites. Remember na sa panahon ni Samuel, naging hukom siya. Siya ang nanguna bilang hukom, bilang pari, propeta. Siya ang nanguna sa labanan. Tanan ang mga kalaban ng mga Pilisteo may son na namatay sa ilang kamot nila. Sinabi ni Moises tungkol sa lahi ni Minodan. Ang lahi ni Benjamin, sa Gingon, gamay na kayo Gingon ng Ginoo. Mina! Mahal. Kamalakanan, isang nag-usara ka dito sa hay. Mahal ka ng Diyos! Amen. Nidagat ang manapon. Tungod yung nakita niya anak sa Diyos. Toda? May so, naganting na biktima niya ng halasan na sa Tinganaila. Bukod binagtaro. Pero isa lang na sa mga example. Dagang mga bahat sa iyong kinabuhin niya ito ito. Pero, ang tribe of Benjamin mga igsoon sa Tinganaila, sila ang adunay lahi ng mga assassin. How na sila sa pakikipagtigma mga igsoon? Ang mga tribe of Benjamin. Usa, ningala kalikot si Judah. Kaya napabilong sa iya ang mga malalakas, magigiting na mga sundalo, sumala sa Samuel. Di ba? Pero mga igsoon, adunay kakaiba kay Benjamin. Actually, si Benjamin, regalo kay Judah. Pero saan naging regalo? Sige, tagaan tayo. Sa panahon ng sakripisyo ni Judah, inabuhi para kay Benjamin. Instead na si Benjamin, ang imong kwaon, no? Panginoon, may tawag nila kay Joseph ato. Panginoon! Di mo sila kabalo, kasi Joseph, pila ko na yung soon. Wala sila kabalo, gusto kayo ni Joseph, magkauban niya, mangon niya si Benjamin. Pero sa tanan ng mga sala ni
dito napawi ang galit ng Diyos. Sa diha na iyang iswap ang iyang kaugalingon. Dili na mo kaya, atin niya kong bangon, dili ni pagkauli. Dili na mo kaya na akong mamahan, maghilap, masakitan, mamatay sa kabalaka. Pusa ako na lang! Bahan ang tatyon ko ni mo, okay lang, basta makauli. Ilan na ako, bangon na ko. Kay dili na gusto may tamo pa. Ang naitamo sa usan ako, kamangon. Sa kabalo, kay istorya niya. Ang iyang mangon niya, ilang ibaligya. Isa may iniseta ito kay baligya. Siya rapon! Gimahayag niyang mahayag ibuhat! Di ba? Hallelujah! Musa ka na, Panginoon, natanong na sa kasing-kasing sa Diyos ang ibuhat niya. Ningana siya magsakripisyo para sa iyang igsoon niya. Nga wala na isa pa kaigsoon nga mawala dapat sa ilang pamilya. Inawala na isa. Gimahayag niya. Busa ang pangangalaga sa bayang Israel, pinaagi sa sentro ng isod nga sa bayan, sa tribo ni Juda, magikan ang hari nga mo'y mag-protektar kanila. Ingana ang mga isod ng Diyos. Dapat pangingaran sa ito ng mga isod. Si Juda, hindi ka magulangan. Kapila siya ka? Upat! Pero gigamit niya iyang kasing-kasing. Naging hayag sa Diyos ang iyang pagmamahal sa Ikson. Pero saan kita, wala tago'y pagmamahal sa itong Ikson. Mura gusto na ito yung kanang unta, mag-lison na kung Ikson ay. Kung saan kita gusto nga malamangan sa itong Ikson. Wala'y pagmamahalan, basta tayo mga Ikson. Mga muyon ba? Kung sagyot, ang atong kasi-kasi, sa ato ang mga Ikson. Amen. Hallelujah! Basin naging makasarili ta. Nangatubang makatagwing Diyos karon. Ilata ka itong kasi-kasi. O sa ka makinigupay sa pamilya. O kang atong pag-inigsunay, diri mga Ikson na simbahan. Kaya basin nagkadaiya-iyak at mamunahon ang mga Ikson. Basin natin yung kumong tuyo. Or bisang hangtod karon, wala gyapon tay laing ginalang to sa atong matagusa, kundi ang kapalpakan sa matagusa. Igsoon mga kadre, one body of Christ. Kanong di man ta makausa. Paunsa ta sa ligat sa Ginoo, nga maghari kauban natong Ginoong Jesucristo sa millennium. Kung kita mismo, bungkag. Amen. Iyan ang tinidloan eh. Pili ka na ng Ginoo niya, which is wala na sa bayan Israel. Nagkaroon man sila away sa divided kingdom mga Ikson. Pero mga Ikson, never good mga Ikson na nagdumot sila. Naging kurap ang mga hari, pero ang taong bayan di iningana. Walay taong bayan na taga-Northern Tribes. Ato kat sa Juda kay magpatay ka, bisang walay ikot na ng hari, dili. Ang mga sundalo normal, magtuman nila na sa mga hari. Mga hari nga nakipag-alayo ni Samba sa mga pagano, mga pagsamba. Pero ingon nga bayan Israel, mga sila-sila yun, mga taong bayan, never. Hindi sila magpatay ng Ikson, sila-sila. Pero kita ng Ikson, piling-taling na yung patay, pero sa atong nahon kasing-kasing, labaw pa sa patay dito. Karon balikan nato ang tribe ni Benjamin. Ang tribe ni Benjamin mga Ikson, sa diya na si Juda mga Ikson, iyan ang sakripisyo yung pinabuhi para kay Benjamin mga Ikson, wala na nalayo ang tribe of Benjamin sa tribe ni Juda. Si Juda padayon nagprotekta kay Benjamin. Sabi daw si David, nasuko siyang maayo. Nga anong ipatay sa aking Saul? Ipapatay mo niya tao itong matanong na walang kamalay-malay. Nag-isukura po. Bisag si David ito, pinasumpa sa atong Benjamin. Wala na sa yakin, wala siya kabalo. Unsay commitment ni David para sa Ginoo, para sa tribe of Benjamin na nasa kasing-kasing ni Juda. Nga protektahan ang iyang manghod niya sa Benjamin. Hangtod nagkaroon o divided kingdom, wala ginawala ang tribe of Benjamin. Nga naman, kung siguradong sa pagmamahal, sigurado ang pagmamahal ni Juda para sa iya. Kay mga Ikson, wala na sila pasangkin Juda mga Ikson. Sa tino na dahil lang. Kabalama mo, ang sentro sa
Jerusalem mga ison na sa lugar ng Benjamin. Mga ison, ang Judah o ang Benjamin, tapat na sila. Ang Jerusalem na sa ilang sentro nila. Hallelujah. Panahon ka na sulat ako. 1 Samuel 21:1. Pinamahal ng Panginoon ang lahi ni Benjamin. Sa tanang ng mga pagpapala, si Benjamin lang ang naiiba. Mahatak man kay Judah ang sentro ng ison, pero ang pagmamahal sa Ginoo, mauna yung pinaka-the best. Pumunta si David sa Nob. Galit si David, di ba? At tumuloy kayo. Isa man si Ahimelech. Ahimelech na siyang pari sa Nob. Nanginginig sa takot si Ahimelech nang makita si David. Nagtanong siya, bakit nag-iisa ka lang? Kanina pasabot pa ison, kasi Ahimelech ang sacerdote or high priest dito sa Jerusalem. Mga ison, kailangan sa Nob, mga ison. Mauna, pwede ba man natutuloy? Sumagot si David, iniutos sa akin ang hari. So, mauna si Ahimelech, namatay yata ni Napitagre. No? Tuloy na ito daw. At pinagbilinan niya ako na huwag pagsasabi kay kanino ang pakay ko rito. Pero kanina tayo si David, ginahantay na ni Saul. Tuloy. Okay ang mga tawag ko na may nabasa na ito, di ba? Sinabihan ko na. Wala din, okay kayo. Mga isun, sa lahat na istorya, magkita-kita na lang kami sa isang lugar. May pagkain ka ba rito, bigyan mo ako ng limang tinapay o kahit anong mayroon ka. Sumagot ang pari, wala na akong ordinaryong tinapay. Karawa mga ison, ano yung kiingon mga ison nga, ang mga tinapay dapat lang sa mga palit mukaon. Pero this time, ipakaon ni Ahimelech kay David ang tinapay ng mga espesyal. Magpasabot mo niya katong tinapay nga nasa table o. Sobre, mga ison, nasa templo. Maupod niyang giingon ni sa atong Ginoong Jesucristo nga kung Sabado nangaon mo, di ba? Giingon ni Jesucristo sa mga Pariseo. Ingon ang mga Pariseo, Jesucristo, nga naman yung mga lagat yung magipakaon sa panahon sa Sabado. Kunya, niingon karon si Jesucristo, kung sa inyong masulti bayan nato kay David, kanikaon siya o tinapay ka na dito sa templo. Kato, bawal ko siya mga ison, nabuhaton mga ison, apat ang ginawa, doon ay pinasahid mga ison. Kung ano ay katuloyan ng Diyos. Dapat mamatay si David ani. Mamatay siya. Pero, unsa man, kunoy daw. Pero mayroon ako rito, kay maaari ko itong ibigay sa iyo. At sa mga tauhan mo, kung hindi, saman, sila sumipig sa kahit sinong babae itong mga huling araw. Sa ilang mga ison nga ng application, labaw sa mga sundalo na nagkikipaglaban, dapat din sila makipagsipig sa ilang mga asawa nila. Nga na mga ison. So, karon balikan ito, Sister Shani. Mga ison, pinagpala o minahal sa Ginoo ang tribe ni Benjamin, kaya naman isigurado sa Ginoo nga nasa sa saktong pangangalaga sa tribe of Judah. Kaya ang Judah ang mahimong siya tagapaghawak sa sitro o ang mga halay ng hari na kay Judah. O wala nalayo sa kasing-kasing ni Judah si Benjamin Maison. So kita Maison usap, kung may untag si Judah, mao ang lahi kung asa mo gawa sa katong Ginoong Jesucristo. Karon, makaiuntag kinsay mas labaw na bless karon Maison. Ang tribe sa
Amen? O ang kita mga igsoon nga ginatawag ng mga hintil nga gitagaan o kuminante sa atong Ginoong Kristo. Mao na itong pamalandungan na to. Di ba? Kung sa tao sa tang pinagpala sa Diyos mga igsoon. Kaya ang tribe of Benjamin, oo, nasa sa pangalaga ni Judah. Kalaunan, nigawas ang atong Ginoong Kristo sa lahi ni Judah mga igsoon. Apan sa ministry, sa kominante, nga naa sa atong Ginoong Kristo, kitang mga hintil ang pinagpala ng lubos mga igsoon. Ang kailangan na itong himaya, yatag sa Ginoo. Kaya magpapala ang yatag sa Ginoo, pulong, dili material, dili yung pa, dili yung sanas, kalimutan, kung dili tinamuhin dayon, ang pulong sa Diyos mga igsoon. Kung namalay na itong pasalamatan, nga nang magkuyaman ta, na samantala, sigurado na nga itong kaugmaon, namuhin tayo. Glory to God. Ulit ang pulong sa Ginoo, salamat ka na ito, kung ginagalagan sa pag-impos sa mga ulo. Diyos nga labing balaan sa tanan Diyos nga magkagagaho. Ama, nagagsalamat sa inyong pulong pagpapala ng among nalawan. Naghangyo kami, kakini Lord, imong basbasan, kakini Lord God, mahimong kining panalangin sa matang sa kanamo. Lord, pahinumdum ka na mamahan, kung paun sa minimo Lord God, gidasig giluwas amahan, ibalik ka na mo, first na po Lord God, nga kami magbugyaw sa pagpasalamat, pagdahil na kanimo, na ikaw lamang ang Diyos Lord God, nga angay magadawat sa kanang kapulihan. Lord, kinimugulong itubaw ka na mo. Ipahinumdum ka na mo, Lord God. Tagay kami pagtulong na namahan. Na kini, Lord God, ipulong amahan. Mahimo na mo kini, Lord God. Kadasig, inspirasyon sa matagal na. Amahan, kita na naman ang pag-akipag. Salamat. Among ginasangat niya sa matamis na pangalan. Sa Ginoong Kristo. Amen. Lord. Diyos, ilaban ka magpapong sa